Kung makikita niyo po, may pinagbungahan na siya. Yan po kami pinagbungahan noong taon. Yan. So hanggang doon po sa, hindi lang po yung tabi ng creek ang ating iibuin. Hindi na po natin pagagalaw yung malapit sa creek. So ito na lang po mga nasa gitna. Yan, katulad po ng matataas na yan, sobrang taas. Nahihirapan na rin po ang ating mangunguha or mamumuti. At ang pangalawa nga po, pagbagsak po ng prutas sa lupa ay basag na din sa sobrang taas. So atin pong pabababain ng iba at ang iba naman po ay ating aalisin na. At napakarami naman po dito ng punong kahoy dito sa ating lugar na ito. Pangunahin nga po itong ating lansones fruits, fruit bearing na lansones. So katulad nga po itong mga durian na ganito, yan, mga rambutan na RR, yan po ititira natin. Tapos ito mga pangunahing ika nga po talagang pinagkakapirahan dito sa aming lugar, itong puno ng lansones. Yan po talaga, kung sabi doon sa mga nakikita ko dito sa aking mga karatig, yung mga matatanda na nga pong farmers, talaga pong kumikita silang maigi sa lansones pagdating ng season ng lansones fruits. Kaya po, nga po, bilang mga kaya po tayo naiinganyo na magpaganda rin ng mga halaman, ay katulad nga po sa nakikita natin doon sa ating mga kapwa farmers na matatanda na, talaga pong kumikita ng maganda sa lansones. Ay sana po ay maranasan din natin yun pagdating ng tamang panahon. At yan po, simulod po yun, umaakit na uli. Siya po ang tagapagbawas ng sanga. Ano po si Kelly ang tagapaglinis. So kung gagayanin ng mga bata at po yung mga expert po lang nakakagawa nito. So yung pong ating mga rambutan trees dito na nakatanim dito ay humigit kumulang po sa 60 puno. Pati nga po yung mga bagong tanim, so mababawasan po ngayon. At magliliwanag po at masisikatan po ng araw ng tamang sikat ng araw ang ating mga lansones. Ya, katulad po ng mga ganyan, nababansot dahil hindi nga po naarawan yan. Iwang-iwan po ng mga katabing puno kumpara po dito sa maganda po ang sikat ng araw. Yan. Ito pong lansones natin, ito ay yung kung tawagin namin yung Davao or Jologs, yung malaki pong bunga. Ito po ay pagdating ng tamang panahon at ika nga po ay dumating sa ika nga siya mature na, ay makikita nyo po ang dami ng bunga niya. Ito naman po lansones natin dito ay humigit kumulang din po sa 60 piraso, 60 puno po. Pera po yung mga native. Hanggang doon po yan sa tabi ng creek ang tanim po ng lansones. So, liwanag ay umalis sa malaking sanga. Makita niyo po itong isang puno na to, malaki po ang puno pero ang padulo po ay maliit. Sa kadahilanan nga po na hindi po siya nasisikatan ng araw. At kita niyo po may mga naka cover sa kanyang dulo. Ayan. Hindi na po siya nakakakuha ng malaking porsyento sa sikat ng araw.
Kaya po siya nababansot. Ay mo loud, mataas yan. Ito nyo po, itong kapaligiran natin ito po ay malinis. At pinatabasan po natin yung kay nakalbo. Kaya po maganda po, magandang tingnan at malinis po ang kapaligiran yung bago pong tabas. Dahan. So ayan naman po ating mga rambutan trees. Yan po ay madaling pasuluyin. Hindi po hamak na mamatay agad yan. Yan po ay madaling sumuloy. Tulad nga po nung tabi ng bahay natin, kung nakita niyo po sa ating video, yun po ay pasuloy na. Dahil sobrang taas nga po, pinasalay ko at pinasuluyan natin. So ngayon po ay parang kunting lang po ay batang puno pa. Yun po ang kagandahan pagka po nasasalay ang ating mga rambutan kapag ka nga po ay mataas na. Bumabata po ang sanga. Nakaw, suklong isa. Bakay puno. Yan po ang nakliring. Ilang puno na po? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Paanim na po ito. Yan, binabawasan po natin ang sanga para magliwanag at masikat ng araw ang ating mga lansones. Tayo po'y paahon muna, uuwi muna po, tanghali na. Maya po ulit tayo babalik. Tayo po walang dalang pagkain, pero yung mga kasama natin may dala po sila. May dalang binalot. Ito po sila magtatanghalian. Po, maikwento ko lang po, ito pong lupang ito sa may kawayan ay dati nga pong komunalis namin magkakapatid. So nung mawala nga po ang ating mga magulang, ang aking magulang, ay nagkaroon nga po ng pinagkagastusan. At yun nga pong aking isang kapatid ang nagkaroon ng ikang po'y may kakayahan na bumayad sa lupang ito. At siya nga po ang nagmamay-ari nung nakaraan. So noong sumawa na nga po yung ating kapatid,
si Transplanters po ay isinalin po sa atin. Kaya ngayon po ito po ay amin ni kabihera ngayon. So kaya po ito napakahalaga para sa akin. At ito po ay ika ngay may sentimental value para sa aming magkakapatid. Ay ito po ay talagang investment ng aking magulang. Na hindi po kami magiging masaya kung isang halimbawa at mabibili ng ibang lahi o ng ibang tao, dahil ito nga po ay pinagkikitaan lang namin sa aming magulang. At ito po ay talagang napakahalaga para sa akin. At sa kabila nga po noon ay kitang kita ko po ang pagpupursige ng ating magulang para nga po mabili itong lupang ito. So yun po, bilang pagtugon or pagpapahalaga ay talaga pong inaalagaan natin at pinagyayaman. Kaya ayun lang po masasabi ko sa ating mga lupa na pinaghirapan ng ating magulang. Dapat po ating mahalin at pahalagahan, alagaan, pagandahin at payabungin. Dahil yan lang po ang ating maisusukli para po sa paghihirap ng ating magulang. So, hanggang dito na lang po ang ating video. At sa isang araw po uli, i-update ko po kayo kung anong mga kaganapan dito sa lupa natin sa May Kawayan. So hanggang dito na po ulit. Maraming pong salamat. God bless at ingat po tayo. Bye bye po. At lagi po natin tatandaan na sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay. Bye. We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight. You're gonna hear me, gon' dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time